Alam mga ka-farmers, ayun o, may buto ako ng kalabasa. Alam niyo yung squash. Itatanim ko siya dito, gawa na, ito talaga ang plano ko na gawin kong kalabasaan. Tapos ayan, ang tinanim ko na naupo, buhay na. Bibigyan ko na sila bukas ng fertilizer. Dito ako magtatanim ako ng kalabasa. Kaya ito talaga ang plano ko na dito ako itatanim ang aking squash. Yan. Dito ako magtatanim guys. Magtanim tayo ng kalabasa. Kasi ang kalabasa hindi naman masyadong alagain. Lagyan mo lang ng fertilizer, pabayaan mong gumapang, ayun na, pwede na. Para din sa sa opo. Ang opo kasi hindi mo naman gaanong anuhin. Hindi alagain. Ito ang gagawin mo. Oh. Itong pinakadulo niya, itong matulis niya, yan ang ibabaon mo dito. Yan. O, tapos takpan lang. Nagda-direct seedling ako. Hindi gaya, aywan ko lang sa iba. Kasi ako, direct seedling ang ginagawa ko kasi. Ganon din, mas maganda pa yata ang direct seedling. Ayan, isa dyan. Dito naman isa. Ito ang plano ko dito, kaya po ko pina-isprihan ito ng mga damo. Pinapatay ko yung damo dahil dito ko itatanim ang aking mga kalabasa guys. Ito mga damo na ito patay na. Bunutin mo na lang kasi malambot na kasi ano na yan. Wala na, patay na ang puno niyan. Kaya bunutin na lang. Mamatay, malambot na gawa ng. Ayan guys, ganyan. Dala-dalawa ang tinatanim ko kasi. 2 buto sa bawat puno kasi. Pag hindi natubo yung isa, meron isa. 10 puno lang naman to guys ang itatanim ko mga ka-farmers. Hindi ko din ganong damihan ang kalabasa. Kasi ang iba nito, ang itatanim ko is upo. Upo ang itatanim ko dito. Malambot na siya tang bunutin ng mga puno ng damo. Kasi nga, na siya, patay na dahil na-sprayhan na siya ng, anong tawag niyan? Pamatay ng damo, herbicide ba yan? Herbicide. Ay, hindi ko alam, hindi ko bigkes. Ay, ito na guys. Hoping mabuhay ito sila ba? Ay, para marami na akong kalabasa. Hindi naman ako tagagaano nakain ng kalabasa guys. Oo. Sa lahat ng gulay, ang kalabasa ang hindi ko ganong bet. Kasi nung maliliit pa kami, parang napurgan ako sa kalabasa nung maliliit ng bata pa kami. Kasi nga nung maliliit pa kami halos ang namin gulay sa umaga kalabasa, sa tanghali kalabasa, sa hapon kalabasa. Kaya ngayon may edad na ko. Hindi ko hindi ko ganong nakain ako pero hindi masyado kasi nga para ako napurgan ako sa kalabasa ng kabataan ko. Bihira ako nakain man ako pero hindi bihira. Yung mga anak ko nakain, saka binibinta ko. Actually may mga kalabasa akong tanim o kaya upo. Binibenta ko naman kasi nga sayang din naman. Natubo lang ba yung kalabasa na ito talaga kasi binili ko tong seeds na ito kanina. Yung mga kalabasa na kadalasan na naano ko dito. Yung bang nagugulay ng kalabasa yung mga anak ko or kapitbahay ko. Tapos itatapon na yung buto, natubo yun. Ayun, nanghihingi ako ng pantanim sa kanila. Pero ngayon na first time kong bumili ng buto ng kalabasa. Ay, subukan ko nga din magtanim ng yung yung talagang totoong buto, yung talaga ba yung tawag niyan? Yung mula taga sa buto na bili. Kasi nga kadalasan ng kalabasa ko is hinihilan sa mga kapitbahay yung buto. Yung mga tinatapon na buto ba, panagulay sila. Pero ngayon, ito binili ko to kanina.
Nagpunta kasi ako ng Talibon kanina dahil may kinuha akong papel na pinadala ng ate ko sa LBC. Kaya naisip akong bumili ng buto ng kalabasa. Yan. Hindi ko inubos ang isang pack kasi isang pack madami. 10 puno lang ito. Sa 10 puno pag nabuhay lahat to, napakaraming kalabasa ang mangyayari. Kaya hindi ko inubos pagtanim. Meron pa doon in case of hindi sila natubo. Ay hindi sila na ano ba, hindi tumubo tong buto na ito, meron akong reserba. 2 puno na lang. Hello mga ka-farmers, huwag tayong tumigil sa pagtatanim dahil tayo mga farmers ang nagbibigay ng pagkain sa ating mga kababayan. Ako hindi naman ito malakihang garden, ang backyard garden lang naman itong aking ginagawa lagi. Pero huwag mong ismulin dahil yung mga tao dito sa bahay napunta na lang. Pag gusto na ng gulay, napunta to sa bahay, nabili ng kung ano merong available na gulay ako. O di ba? Nakakakain, nakakagulay sila dahil sa tanim ko. Yung pinangarap ko talaga magkaroon ako ng isang malaking garden. Yung gaya makikita ko dyan sa ibang ano ba, mga gardener na ang laki ng garden nila. Siguro ang laki na rin ng puhunan nan. Itong akin ano lang naman katuwaan. Ayan. Abunuhan ko na pala itong ano ko. Yung upo ko kailangan ng abuno na ito. Yan yung upo ko tinanim. Nauna na ito. Tinanim ko. Kailangan ng abunuhan. Bukas magbibigay ako ng abuno sa aking mga tanim. Ayan. Tapos nakabili din ako kanina ng pang-antay uod. Kasi yung mga tanim ko na eggplant, grabing uod mga idol. Mga guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanilang mauod na ito. Halos naubos na. Kaya tinanggal ko kanina yung mga bunga nito. Ayan yan. Pag nalalanta ang tanim natin na eggplant o yung talbos ng eggplant natin, may uod yan. Kaya tanggalin natin at sunugin para hindi na siya mahumawa sa kapwa niya. Ayan ganito. Tingnan nyo. Yan. May mga uod yan. Ang mga uod kasi umaatake din pag ganitong lagi na ulan. Ito sa amin lagi na ulan pero ang palayan namin wala pang tubig gaano. Lagi na ulan pero ang ulan hindi naman kalakasan, mahina lang din. Pero yung mga ulan magdadala lang ng sakit sa aking mga pananim sa aking garden. Ang dami talagang uod. Yan nagtanggal lang ako kahapon pero meron na naman. Ayan sinunog ko yung mga dahon ng eggplant na may mga damage. Kasi nga kailangan bago ako mag-spray ng pang-uod. Meron akong malinis na sila, kumbaga natanggal na yung mga na may uod. Mga talbos. Ayan Isipin nyo yan, kung laging ganyan, wala mangyayari sa ating mga tanim. Kaya ayaw ko sana mag-spray nga kasi gusto ko yung organic na lang. Pero hindi pwede din pala. Nakikita ko na umaatake ng husto ang aking ang mga alaga sa aking mga tanim. Sayang ayun may butas Ayan nakita mo yan may uod sa ilalim. Yan. Pag ganyang nalalanta ang talbos, porsyento may uod.
Ayan, oh. Tingnan mo, paano kaya yan tutubo na lang na hindi pa nga siya natubo gaano. Inatake na siyang uod kaya. Ayan, oh. Kaya walang hindi nakakaano yung mga gulay ko. Sirang-sira ang mga gulay ko. Dahil sa uod. Thank you so much guys. Happy gardening. Thank you so much.